Magandang araw po siyang lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat mga ka-farming. Good morning. Ngayon ay mag-harvest po tayo sa ating panibagong tanim na sitaw. So ngayon po ay mayroon na po itong 48 days pagkatapos natin itanim. So sa lahat ng mga viewers po natin, kamusta po kayo ngayon? At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel, please subscribe my channel. Pindutin niyo po palagi notification bell para palagi rin po kayo updated every time na mag-upload po tayo. Okay, so ngayon ang share ko lang sa inyo ay mag-harvest po kami ng aming sitaw. Ito na po yung aming pangalawang bihis sana. So kaya lang hindi po kami nakapag-harvest kahapon kasi nagpa-time ka ng palay, kaya na-delete po yung harvest natin. So ang resulta ngayon, marami na pong medyo malaki na yung mga bunga, oversize na. Nahirapan tayo sa market at saka parang inaayawan na rin po yan sa mga naimili sa mga buyer kasi yung mga bumibili din sa mga palengke gusto nila yung sakto lang kasi yung malaki na parang matanda na po tingnan, di ba? So hindi na siya marketable pag oversize na po siya. So silipin natin muna yung ating sitaw bago tayo mag-harvest ngayon. So, itong aming sitaw ngayon ay medyo maganda po yung tubo, no? Kung mapansin po natin, dito yung pinaka tangkay, no? Kung saan siya magkaroong bunga, ito po ay medyo mataba po siya. So, ito po yung palatandaan, maganda po talaga yung tubo ng sitaw natin. At saka yung mga branches niya, yung mga side, yung mga lateral vines ay medyo matataba rin, no? Kaya masabi natin na maganda po yung tubo ng ating sitaw ngayon. So katulad po nito, so kung mapansin po natin yung talbos ay talagang maganda po talagang tubo, healthy, green talaga yung kulay, at saka yung dito ay mataba. So ito, tingnan po natin, maganda po talaga yung tubo, at saka ito maganda rin. So yan po ang palatandaan sa ating sitaw na maganda yung tubo. Pag maganda po yung tubo ng sitaw natin, maganda yung dahon, medyo malapad, at saka green po yung kulay, so maganda rin yan magbigay ng bunga. Kasi makita po natin sa mga time natin pag payat po, parang matamlay tingnan, so mahina din rin yan magbigay ng bunga. So paano nga ba mag-time ito para manatili na maganda po yung tubo ng ating panim? So ang gagawin lang po natin, kailangan lang ng sakripisyo, sipag at tiyaga. Hindi madali ang pagtanim ng sitaw, matrabaho talaga ito, dahil nga ang pinakamatrabaho dito yung paglagay ng poste, pamutol poste. Mas maganda kung sa lugar nyo may mga kawayan na po kayo. Every time na magtanim kayo, may mamutol lang po kayo. So kung wala po kayong kawayan na pamuste po, ay kung bibili pa kayo, mas mahirap, mas dagdag po yan sa gastos. At saka sa pag-alaga ng sitaw ay hindi naman siya mahirap, dahil seeding lang, mula sa buto tanim na agad tayo, di ba? Tapos kailangan lang natin maglagay ng basal fertilizer application. So ano nga ba ang sinasabing basal? So yung paunang pataba doon sa butas ay maglagay po tayo bago tayo magtanim, no? So at sunod ituro ko po sa inyo yung test best tip. Actually marami na po akong video na in-upload sa YouTube channel ko. So ngayon inuulit-ulit ko lang. So gusto niyo panoorin niyo na lang po, no? So yun lang po. Dapat tiyaga lang tayo. Wag natin pabayaan na hindi natin alagaan yung ating sitaw, yung ating kahit anong uri ng pananim. Kung pabayaan lang po natin yan ay walang resulta. O kahit ano, yung mga hayop, yung mga hayop, yung mga tao. Kung pabaya po tayo sa pag-alaga, ang resulta ay payat at manlaris. Ito hindi po maganda yung tubo, at sigurado mapayat po yung mga panim natin, at saka kunti lang din po yung ating mga harvest, no? So yung pagod natin, parang mas lalong mapapagod po tayo kung hindi po maganda ang tubo ng ating mga panim. Pero kung makita po natin dito sa time namin, ay medyo malago po talaga yung tubo, green na green po talaga yung mga dahon, ay talagang yung pagod natin ay parang natatanggal yung pagod natin, parang stress level
nawala yung pagod natin. Parang natuwa po tayo sa ganitong mga pangyayari. No, kasi dito rin sa aming lugar ay maganda ang panahon ngayon dahil nga umulan at saka umaaraw, no? Kasi ito po yung mga bunga, no, ng ating bagong tanim na sitaw ay medyo malaki na. Oh, so na-delete po talaga yung aming pang-harvest dito, kaya ito yung resulta. So malaki po yung mga iba. Pag ganito, mahirap na natin na ito yung market, no? So maraming bunga ng ating sitaw ngayon. Panatilihin lang po natin na mag-spray ng pan-insekto, pan-insecticide para maiwasan po natin yung mga sakit. Baka sa ganitong stage, sa ganitong edad, sa fruiting stage or sa flowering stage at sa potting stage, saka sa vegetative stage, ito maganda yun po yung mga dahon. So pwede tayo mag-sprinkler at saka mag-spray din po tayo ng insecticides para makontrol po natin yung mga insekto at hindi po tayo maunahan. Kasi kung maunahan po tayo sa mga insekto, mahirap na po sugpuin, no? Yun lang po ang share natin sa inyo. Maraming salamat yung punood. At hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel. Dito din po palagi yung notification bell para update ka palagi sa mga video. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye po sa inyong lahat.